الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol po sa suspicion, backbiting or panglilibak. Ayon sa translation sa binasa ng ating brother, pinakamalapit na kahulugan sa wikang Arabic, in English, I will quote, "O you who have believed, avoid much negative assumption." In other translation, suspicion. Indeed, some assumption is sin. And do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when dead? You detest it and fear Allah. Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful. Hindi Bisaya ko ito. Bisaya man ko. O mga tumuloo sa mga Bisaya, sa mga Cebuano, likayan ninyo ang paghunahuna og dautan. Paghunahuna, dautan. Sa pagkamatuod ang paghunahuna og dautan. Usa ka kasalanan. Sala ang paghunahuna og dautan. Og ayaw ka mo pag-spy, mang spy sa Bisaya. Ayaw mo paniid. Ayaw mo paniid og ayaw mo panglibak, backbite. Ayaw nimo libakon ang imong isig katawo. Gusto ba ninyo na mukaon kamo og unod sa imuhang igsuon kung siya ay patay na? Tinuod sa pagkamatuod, dili ninyo kini magustuhan. Kahadlukin ninyo si Allah og maghinulsol kamo. Kay si Allah mudawat niya itong mga taong mga mahinulsulon. Tagalog. O kayong mga may pananampalataya, iwasan ninyo ang suspicion. Anong suspicion sa Tagalog? Paghihinala. Pagdududa. Iwasan nyo ang pagdududa or paghihinala. Katotohanan, ang paghihinala ay kasalanan. At huwag kayong mag-spy. Anong spy sa Tagalog? Spy? Manman. Huwag kayong magmanman. Huwag kayong manmanan. At huwag kayong maglilibak. Gusto ba kayong kakain sa laman ng inyong brother, kapatid, kung siya ay patay? Katotohanan ay hindi ninyo ito magugustuhan. Katakutan ninyo si Allah, katotohanan si Allah ay tatanggap sa mga taong nagbabalik loob. In English, repeat in English. O you who believe, avoid much negative assumption. Indeed, some assumption is sin. And do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when he is dead? You would surely detest it and fear Allah. Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful. Dito ngayon, brother, ang tinatawag na assumption, yung wala kang ebidensya, assumption of ideas, assumption of verbal argument, lahat ng assumption. Even in debate, assumption ay hindi po ito katanggap-tanggap. I-assume mo ang tao, naglalakad, medyo bakang maglakad ba? Yung bakang, ang tawag nyo? Bakang sa Tagalog? Sakang, sa Bisaya, bakang, sakang.
Siguro, may ginagawa siguro sa likod, naglakad sakang. Kasalanan yan. Ha? May ginagawa siya, ganda po man. Bakit kagsakang na? Na gano'n naman, nagpilay. Napilay, duman sa'yo, pilay maglakad. Mayroon sigurong away, siguro nalampusan siguro yan. Sa Islam, kasalanan yun. Babae, ang kapal-kapal ang pintura sa mukha. Pintura ba yun? Make-up pala. May mga babae, tapos sabihin mo, butterfly siguro yun. Dahil ang kapal ang mukha, ang pintura, make-up ang kapal, butterfly siguro yun. Ay, kasalanan yun sa Islam. Kasalanan po yun, ayon sa Quran. Huwag kayong mag-assume kung walang ebidensya. Ano naman, nagdala-dalang bag. May bag, laki-laking bag, siguro papel man lang ang laman yan eh. So, kung ganun ang iniisip natin, kasalanan po sa Islam. Kung wala kang ebidensya, at wala, kung half katotohanan, peligro din. Ang nangyari ngayon, itong isa nating brother, isang scholar sa Islam, na kinikilalang si Mufti Menk, maraming nagtirada. Dahil si Mufti Menk nagsabi, Happy Holiday. Happy Holiday. At itong Happy Holiday, before he uttered, binanggit na rin ito ni Dr. Amina Bilal Phillips, Abu Amina Phillips, na kung hindi kayo makareply Happy New Year, kung hindi kayo makareply sa Merry Christmas, because Christmas is absolutely wrong in Islam, to respect sa mga taong nag-offer ng Happy Christmas or Happy New Year, in respect to them, you can say Happy Holiday. Ang author nito una, si Dr. Abu Amina Bilal Phillips, nandito ngayon sa Qatar. Ito ay asawa sa isang teacher dito sa Panar, si Sister Sarah. Asawa ito niya, mister niya ito. Nandito palagi, nagbibisita. Kasama namin, minsan nakuhutbad diyan. Now, pagsabi ni Mufti Menk na Happy Holiday, ay maraming nag-react. Bakit? At ang reaction nila, agree daw si Menk sa Christmas. Agree daw siya sa Christmas. Wala naman sinabi si Menk nga Happy Christmas or I agree the Christmas. Wala siyang literally categorical statement, I agree with the Christmas or I believe the Christmas. Ang explanation, ang problema lang kasi, itong mga scholar sa Google at scholar sa FB, nagbigay kaagad ng conclusion without digesting the message or finishing the message. Bago tayo magkomentaryo, i-analyze muna natin. Ganito ang sinasabi ni Mr. Mufti Menk. Sabi niya, kung kayo ay may magkakapatid at nininirahan kayo sa iba-ibang lugar, mayroong mga tao sa Amerika nagtrabaho, may sa Middle East, may sa Australia, mga kapatid kayo. At sa magkakaroon lang ng holiday, breaking of works, sa panahon ng December 25 down to New Year, usually Christian mga holidays, walang trabaho from December 25 down to New Year, walang trabaho ito. Kahit sa atin, bakasyon ito, tinatawag ditong Christmas vacation. Ang explanation ni Mufti Menk ganito, kung panahon ng Christmas, mura ang mga binibenta sa mga mall, mga tindahan, mura. May Christmas sale, di ba? Mayroong tinatawag din na New Year sale. Christmas sale or New Year sale. Ang mga Muslim ay pumupunta sa mga mall, sa mga laking mall, sa atin sa Pilipinas or Amerika, Australia. Siguro dito walang Christmas sale. Pero sa non-Muslim country, mayroong mga Christmas sale, mura ang mga bibilihin. Once ang Muslim pumunta doon, bumibili siya ng mga anong binibili niya. Ang tanong, kasalanan hindi. Christmas sale ang laki, Christmas sale. Pumasok siya sa mall, bumibili siya doon. Kasalanan niya hindi. Hindi kasalanan. Dahil ang binibilan niya doon, hindi man Christmas ang binibili niya doon. Kung binibili niya doon ay siguro Christmas gift, ang binibili niya ay si Santa Claus, o ano pa doon, mali siya. Pero ang binibili niya, damit, sapatos, dahil mura.
Dahil mura pumapasok siya doon, bumibili na mura. Ang intention niya, pumasok siya doon sa mga mall dahil bibili siya ng mga kung ano-anong bagay na mura sa panahon ng Christmas Day. Mali, haram, dahil ito ay binibinta na panahon ng December. Yun din ang explanation ni Mufti Meng, nga kung ang magkapatid ay isa lang ang inyong parents, of course, magkapatid kayo, ang galing sa Australia, bumalik sa Pilipinas. Ang nagtrabaho sa Amerika, bumalik sa Pilipinas. Ang nagtrabaho sa Middle East, nagkita-kita kayo doon. At yung panahon lang, yung kayong magkakapatid or mga kamag-anak, parents, magkita-kita in this moment. Dahil holiday nila. Sabi ni Mufti Meng, walang problema kung ang pagpunta mo doon ay hindi naman dahil sa Christmas eh. Ang niya mo, ang intention mo, bumalik ka sa Pilipinas dahil magkita-kita ka sa iyong mga parente or yung mga kapatid, yung parents mo, yung panahon lang nga ma-share mo ang Islam sa kanila. Mapakita mo kung ano ang pag-uugali ng isang Muslim. So, sa panahon na ikaw hindi pa Muslim, nagsusugal ikaw, babairo ikaw, naninigarilyo ikaw sa hindi pa Muslim, aliwali lang yung pagdadasal. Pero pagbalik mo sa Pilipinas, nakita sa iyong mga kapatid at parents na iba ka na. Hindi ka na naninigarilyo, hindi ka na nagbakbite, hindi ka na umiinom, hindi ka na sumusugal, nagdadasal ka. So, makapagdawa ka, nakikita nila ang image sa Islam. So, sabi itong sinabi ni Sheikh Mufti Meng, na kung bumalik ka doon, ang intention mo ay para hiwatig mo, ma-share mo ang Islam, it's no problem. Hindi ka pumunta doon dahil sa Christmas. Dahil sa Christmas. So, ang mga tao ngayon, iba na. Example lang ha. Kung mali ang Christmas, pagbisita. Hindi ka naman nagbisita dahil sa Christmas eh. Dito, nagbakasyon. Karamihan mga Pilipino Muslim dito sa Qatar, sa Saudi Arabia, during December, ay umuwi sa Pilipinas. Bakit? Dahil bakasyon eh. Pumunta ba siya dahil December 25? Ang mga anak natin ay sa panahon ng December 25 down to first week of January, walang klase. Natutuwa ba mga parents na Muslim dahil sa New Year at Christmas? Hindi. Dahil sa bakasyon. Natutuwa sila dahil sa bakasyon. Hindi sa December 25. Walang iba nga, walang pangbili. Ganito mga kapatid. Kung may patay. Example lang. Kung ang nanay nyo ay namatay, tatay nyo ay namatay, na hindi siya Muslim, bawal ba sa isang Muslim na anak magbisita sa kanyang tatay? Tanong yan. Sagutin nyo, yung mga scholar sa Facebook, Mr. Google, tanungin ko kayo. Yung parents ninyo, nanay, tatay nyo namatay, Kristiyano sila, bumalik kayo sa Pilipinas, nagbisita kayo dahil namatay ang tatay ninyo. Haram, halal. At sumama ka pa sa libingan dahil libing ng iyong tatay, libing ng iyong nanay, sumama ka sa libingan. You ask the scholars. Ang problema kasi, itong mga kunting pinag-aralan, magtanong muna kayo sa mga scholars ninyo bago kayo magkomento. Marami akong tinatanong nito, kung haram ba magbisita sa parents na hindi Muslim pag namatay. Hindi man haram pala eh. Nagbibisita ka dahil namatay ang parents mo. So, dahil sa panahon sa pagbisita mo, alam mo ang limitasyon. Saan bang importante bisitahan ang parents? Yung parents patay na o yung parents na buhay pa? May mga tao ngayon, may mga kamag-anak ngayon, pag namatay na yung kapatid nila, tatay nila, saka na nagbisita. Buhay pa, hindi nagbibisita. Saka na nagtulong, pagpatay na, pagbili ng kabaong. Pero sa yung buhay pa, pang-ospital, hindi nagtulong. Saan bang importante bibisitahan ng ating mga magulang? Yung patay na sila o yung buhay pa sila? Saan ang magandang ibubuhos mo yung pagmamahal mo sa iyong mga magulang? Yung patay na sila, ibubuhos mo yung pagmamahal? O yung buhay pa sila, doon mo ibubuhos ang iyong pagmamahal? May mga anak ngayon, pag may sweldo, kahit ₱1, hindi malaala ang mga parents. Pero yung maliit pa sila, kung hindi sila pinainom ng gatas sa parents nila, patay sila. Ang mga parents, ayaw nila makagat ng lamok dahil magka-dingge.
Ayang dadapuan ng langaw. Maliit pa. Dahil baka magkakasakit. Gutom ang parents. Pag umiiyak ang mga anak, kahit kumakain pa sa lamisa. Sa lamisa ay kumakain ng parents. Pag umiiyak ang anak, iiwanan ang kinakain, pupuntahan ng anak. Pero subalit, pag lumaki ng anak, tumanda na ang mga parents, sa panahon ng sweldo, kahit 1 piso, ay hindi makabigay. Hindi malaala niya. Mas malaala pa yung girlfriend niya, ka-textmate niya, bibigyan pa niya ng mga load. At halos araw-araw pa, how are you? Kumusta ka, darling? Sweet, kumusta ka? Pero yung nanay niya, nagpalakin niya, kahit 1 buwan, ay walang kumusta tay, kumusta tay. So yun po ang sa mga kapatid, nga ang suspicion, mag-isip tayo, nga imagine isang malaking scholar, isang lecturer, preacher sa Islam, ay sa nagsalita lang, binagsak natin kaagad. Hindi ba ito suspicion? Suspicion, ang narinig mo, tama ba? Ang narinig mo, narinig ko rin. Nga nagsabi si Mufti Menk, happy holiday. What's the problem? Nagsabi daw, happy holiday. Kung ayaw ninyo itong happy holiday, magtanong ako sa inyo, alam ba ninyong Sunday, Monday, Tuesday, yung name of days, saan nagmula? If you look at the etymology of the name of the day sa ating kalendar, itong tinatawag na Gregorian calendar, all the names of the months and all the names of the days from pagan gods. Monday from the moon god. Sunday from God's Son, S-U-N, Sunday from God's Son, yung Diyos na araw. Thursday, God Thor. Ay, kahit itong January, February, ay names of gods and celebrations of the pagans. Why you are using that? Happy Tuesday. Imagine Happy Tuesday, you say from Theos, God Theos. Theos sa Greek. Pag Happy Monday, God Moon, preparing sa Diyos na buwan. Eh kasi sala ka. Dahil Happy Monday, AN ang Monday ay nagmula yan sa God na buwan. Mon God, Monday, God Son, Sunday, yung araw na Diyos. Happy Sunday. Ano ngayon? That is pagan. So mga kapatid, I'm not justifying na okay to swallow pagan doctrines, pagan teaching. Pero kung ang ating paniniwala ay ang ating niya ay tauhid, tama, mga brother, kung pumunta ka sa iyong parents para magbisita, magdakwa sa panahon lamang ng holiday, December 25 hanggang Enero, yun lang panahon, mabisita yung mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, magkita-kita sila at mapaliwanag mo sa kanila kung anong Islam, yun ang ibig sabihin ni Mufti Menk, walang problema. Hindi dahil nagsabi si Mufti Menk na mag-Christmas kayo doon, mag-celebrate kayo Christmas. As I repeat, gaya ng mga mall, may sale nga Christmas sale. Pumasok ako sa mga malaking mall. Bakit? Bibili ba ako ng Christmas items? Hindi. Pumasok ako sa mga malaking mall during Christmas sale, hindi magbili ng mga Christmas items, kundi bibili ako ng mga sapatos. Bibili ako ng damit. Pero I'm not justifying na may mga Muslim nga ngayon pati paputok nagbibinta pa which is really, this is haram. Ang iba pa, Santa Claus pa sa bahay. Ang dami dito. I'm not justifying na okay sila. No. Sa Islam, if the celebration of the pagan, it's abhorrent in Islam to practice and follow. That's why mga Muslim, mag-ingat tayo. Kung magbigay tayo ng conclusion, assumption sa kapwa, kapatid natin, tingnan muna natin ang ating sarili. Sino ka ba? Anong magagawa mo? Yun lang copy-paste lang. Shit ka na. Naging maglaking scholar ka na. Kalahati lang pinapakinggan mo. O baka may nakatakip sa ilalim ng taing na hindi mo na masyadong pakinggan. Mas maganda, tanungin mo muna si Mufti Menk. Palagi man yan dito Dito si Mufti Menk sa isang taon, hindi lang ito 3 o 4 na bisis pupunta dito sa Qatar. Si Mufti Menk, tanungin mo siya. Kahit ako rin, tatanungin ko rin to make clarify. So myself, I never doubt him. Bakit? Siya ay malaki ang pinag-aralan at alam niyang tauhid,
alam niyang shirk at imposible na siya ay sang-ayon sa mga gawain ng mga pagano. Dito lang ako magtapos. Kung may mga katanungan, ready po ang table to answer your questions at saka may mga regalo po kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.